Hello, good evening mga lalabs, mga vayots. Pag-uusapan po natin itong nag-viral na babae na ginawa niyang parang porn, yung kanyang sarili, no? Ginawang sexual tutor ang kanyang sarili na kung saan ay dalawa sila ng isa pang kabayan na nag-video kung paano at tinuturuan nito yung kanilang mga alaga na 16 years old at saka isang 14 years old. At ang masaklap pa mga lalabs mga bayot. Dahil habang ginagawa nila ang mga kalaswaan, kababuyan sa kanilang mga sarili, may bata doon sa gilid na natutulog na maliit na walang kamuang-muang na kung ano yung ginagawa ng mga iho di putang to. So, wala namang problema, no? Kung babuyin ninyo ang inyong mga sarili dahil personal ninyo yan. Pero yung mga bata pa, binatilyo, tuturuan ninyo ng kalaswaan, hindi po yun maganda. At pag-uusapan din natin itong chismis na isa pang marites na kabayan na kaya daw may mga ganyang nangyayari ganito sa kanya ay talagang may consent daw ng mga magulang. Sino naman tanga no na isang magulang na utusan yung anak na ganun. Pero mamaya na ito si kabayan. Dito muna tayo. Dalawa sila ng isang kabayang nagbibideo na maingay. Tinuturuan pa ng isang kabayang Bisaya na nag-video yung mga bata may binibilang pa, no? At pinapakita pa doon kung paano nilabasan yung 14 anyos, tapos kung paano yung mga posisyon, no, ng 16 anyos. Pagtingnan mo talagang marunong na yung 16 anyos. Although hindi bihasa. At hindi, yun yung hindi maganda. Dahil for sure, ito silang dalawa nang nag-video na isa pang iho di putang kabayan. May mga anak siguro kayo sa Pilipinas, no? Imbes na turuan ninyo ang mga binata na iyon ng magagandang asal, magagandang pangaral na matuto silang rumispito sa mga babae na kahit hindi nakauri, mabata man kimatanda sa kanila, hindi. Sila pa yung nangunguna sa kabastusan, kalaswaan, kawalang hiyaan. Hindi mo akalain, baka may mga asawa pa ang mga putang ina na to sa Pilipinas at may mga anak na hindi nila iniisip na kapag makita yung video na yun, kagaya nung isang babae doon sa Hong Kong, yung pangalan niya sa Facebook at ay Amor Powers, na kung saan ay nasa club yata sila na yun na habang may sa tabi nila na kumakanta, tapos yan naman ay gumigiling-giling sa ibabaw ng kanyang upaw na afam. Tapos nag-circulate yun around social media, nakita ng kanyang anak todo hingi ng pasensya. Kahihiyan iyon mga lalabs, mga bayot, ng inyong mga anak na nakikitang gano'n. Putang ina ng dalawang ito. Wala namang problema, babuyin, ulitin ko, babuyin ninyo inyong mga sarili. Huwag lang naman po kayo mag-video-video at ipang-upload ninyo. For sure, pamilya ninyo, nanay ninyo, magulang ninyo, kapatid, asawa, or anak, kung meron pa kayo. Pag nakita yun, nalaman, ano yung mukha na yung mapapakita sa maraming tao na pinagtatawanan sila, kinukutya yung mga anak ng mga to. Kapag nag-aaral, kinukutya sa paaralan. Ano yung gagawin ng anak? Baka mag-suicide pa dahil sa sobrang kahihiyan na sinapit. Ito yung hindi naisip. Pati yung putang inang kabayan na yun na Bisaya, wa kay uwaw day, yawa kang dako. Magkanaghuna-huna oy. Nakanang inyong ipagbuhat dili man na maayo. Sarili ninyo wala problema, babuyin ninyo, pero wag naman gano'n. At yun, nakakahiya kayo bilang isang OFW. Diyos ko, pumunta kayo dito sa ibang bansa para magtrabaho. Noon tayo na marangal, noon tayo na respetado, sila kung ano-ano, malinis. Pero pagdating sa sarili ninyong pagkatao,
Binababoy ninyo, ano ba yan? Kadiri kayo. At dito naman tayo, dito sa isa pang Marites na kabayan na to na galing OFW daw siya noon una sa Qatar tapos nag Saudi Arabia. At yun, naikwento niya doon na yung amo niya is yung membro ng royal family. At yun, pupunta na doon at sinasabi nito na kaya daw may mga ganitong klase na tinuturuan ang mga batang lalaki sa Saudi Arabia. Na, tawag dito, tinuturuan daw kadalasan kung paano daw umiyot dahil kapag marunong na daw ay ini-engage na hindi po. Mali po yun. Hindi sukatan ng mga binata dahil ako kalahati ng buhay ko halos nasa Saudi Arabia ako. Nagtatrabaho ko sa labas. Hindi po ganyan. Ang alam ko sa Saudi Arabia ay kapag ikaw, ang lalaki, kapag bago ikinasal, aside if ever mayaman ang pamilya, okay, pwede silang i-engage, ipakasal. Gaya ng isang anak ng general doon na kaibigan ng amo kong doktor. Yun, nakapunta ako doon sa kasal noon, nakadalo. Ay, ano yun, mayaman. O habang nag-aaral, para pagka-doktor din yung binata na yun ikinasal at may sariling bahay. Yun yung sukatan doon sa Saudi Arabia. Kailangan ang lalaki bago magpakasal may trabaho stable, may bahay, may sasakyan, at kumplito sa gamit ang loob ng bahay. Mula sa washing machine, lahat-lahat na yun. Yun ang sukatan. Hindi yung kung marunong ka bang kumiyod tsaka ka na ipakasal, hindi po. At hindi doon nag-aasawa ang mga bata pa ng 14-15 anyos. Mali ito si kabayan sa kanyang mga na may consent di umano ng mga parents kung bakit may ganong style na bata pa ay inaaral na, tinuturuan na daw kung paano kumiyod at ang kadalasan daw na nagiging nila, tutor, sexual tutor is Indonesia. Hindi po ganon. Huwag naman ninyo po i-downgrade ang Indonesia. Marami rin namang mga Pilipinong mga baboy. Gagaya nila. Sasabihin nila, hindi daw to Pilipina. Indonesia daw to. Yung iba naman nagsasabi na dalawa sila Pilipina. Yung iba naman nagsasabi, Nepal daw to. Regardless kung ano yung nationality or lahi mo. The mere fact na ikaw ay isa kang walang hiyang putang ina na pumayag ka na pagpasapasahan ka, yut-yutin ng dalawang bata, baboy ka, mahigit ka pa sa hayop, animal ka. Mga putang ina ng mga to, walang hiya sa sarili. At ito naman, ikaw dahil kung mag-chismis ka, ayusin mo ha. Dahil matagal ako sa Saudi Arabia, nagtrabaho ako sa KAA, yung sa mga wedding hall. Never pa akong nakakita doon na ikinasal or in-engage sa wedding hall. Sa daming wedding hall na napuntahan ko na pagtrabaho ako sa Saudi Arabia doon sa Jeddah Mall. Walang 14, 15, 16 years old na in-engage doon. Kasi kadalasan nag-i-engage sa mga wedding hall eh. Bongga, kasal din, ganyan. Walang ganyan. Huwag ka mag-imbento ng mga kung ano-ano ha. Lalo na i-involve mo pa yung royal family. Dahil kapag ikaw na-trace, lagot ka. Pag-chichismis mo pa yung ibang tao. Ito, chismis mo yung kalahi mo. Nagputa-puta sa ibang bansa. Kaysa magtrabaho ng marangal, kaysa turuan nila ang kanilang mga alaga, gumalang. So, paano yan kung makaalis sila doon at magkaroon ng ibang katulong ang kanilang amo? Yung mga bata na iyon na nakatikim, malamang kukumbinsihin ang bagong katulong niyan na gumawa ng kahalayan kasama sa at hindi pumayag, baka gahasain pa ng dahil sa mga kababuyang ginagawa ng mga walang utak ng mga putang inang kababayan ko na to ng mga OFW. Diyos ko, nakakahiya kayong mga animal, kayong mga yawa.